Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay mag-aral, no, ng salita ng Diyos. At ang ating pong paksa sa mga oras na ito ay sagutin po natin yung mga katanungang paano nga po ba natin malalaman na tayo ay tinatawag ng Diyos, no? O paano natin malalaman na tayo ay hinihirang ng Panginoon? Ano po yung mga senyales na tayo ay merong panawagang magministeryo? So tingnan po natin sa atin pong pag-aaral sa oras na ito, mga kapatid. Pero bago po yan, shout out po sa lahat ng atin pong mga sumusubaybay sa atin pong YouTube channel, K-Bong T Vlog, at salamat din sa Panginoon. At meron po tayo mga video na kahit papano ay talagang napakarami pong tumatangkilik. Biyaya ng Diyos na nawa po ay makatulong tayo, lalong-lalo na po doon sa mga nagpapasimula pa lamang, mga beginners, at hindi pa nila alam yung kanilang mga gagawin. Dalangin ko sa Diyos na ang programang ito pong atin pong channel ay makatulong po sa bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos. At without further ado, pasukin na po natin yung katanungang ano nga po ba yung mga palatandaan na tayo po ay tinatawag ng Diyos? Or what are the signs that we are called in the ministry? So simulan po natin, mga kapatid, sa isang katotohanan na dapat natin laging tatandaan. Biyaya ang makapaglingkod sa Diyos, no? Biyaya ang makapaglingkod sa Panginoon. Marami pong naghangad na maglingkod sa ministeryo, pero mga kapatid, hanggang sa paghahangad na lamang po, dahil hindi po nila nakita yung mga pamamaraan, no? Subalit, alam niyo po ba na ang Diyos ay gumagawa ng daan? God makes a way where there seems to be no way. Kaya sa pag-aaral na ito, nawa po makita po natin yung mga palatandaan na yan na tayo po pala ay tinatawag ng Diyos para maglingkod. Of course, wag natin ding aalisin na bawat isa na iniligtas ng Panginoon ay binibigyan talaga tayo ng Diyos ng oportunidad maglingkod, because we are saved to serve, no? Hindi lamang po tayo niligtas, tinanggal sa tanikala, pinakawala ng Panginoon sa pagkakagapos ng kasalanan, at pagkatapos doon ay wala na. Hindi po. Kung mababasa po natin sa Biblia yung asno na sinabi ng Panginoon sa mga alagad, kalagan nyo yung asno, at pag may nagtanong kung bakit nyo kinakalagan yan, sabihin nyo gagamitin ng Panginoon. So napakagandang halimbawa po yan na tayo po ay kinalagan, pinalaya upang tayo ay gamitin ng Diyos. So tuloy po tayo sa atin pong pag-aaral. At sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, na aalamin natin ngayong oras na ito, ano nga po ba yung mga palatandaan na tayo ay tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod. Una po ay you can observe in yourself na meron pong isinisilang na passion sa puso mo. Merong desire na isinisilang sa atin pong mga puso na maglingkod. Sapagkat wag natin kakalimutan na it is the Lord who give us the desire to will and to act. Ang Diyos ang nagbibigay po ng hangarin sa atin na gawin ang isang bagay, no? Kaya po hindi nakapagtataka kapag meron po tayong passion at meron tayong desire sa ating mga puso, ay isa po yung senyales na tayo po ay tinatawag ng Panginoon, no? Para bang all of a sudden ay meron pong biglang desire sa puso mo, merong isang passion na hindi mo ma-resist, no? Na parang gusto mo talagang maglingkod sa Panginoon. So i-consider po natin yan kapag binibigyan tayo ng Lord ng ganyang katinding hangarin, ay wag natin po yang ignorin. Baka tayo po ay tinatawag ng Diyos into a ministry.
no? Pag meron kang desire, meron kang passion to serve, to reach out, to help people, and to serve the ministry, baka ikaw po ay tinatawag ng Panginoon. So ikaw kapatid na nakikinig ngayon, I pray na mangusap ang Lord sa ating mga puso. At ang ikalawa, meron pong tinatawag nating strong conviction. Ito pong conviction medyo mas matindi-tindi po itong level. Bakit? Sapagkat ang target po nito is our soul, no? Our spirit. No, kinukonvict na po tayo mismo ng Espiritu ng Panginoon na parang hindi na kumpleto yung buhay mo. Parang incomplete ang buhay sa mundong ito kapag hindi natin nagawa yung isang bagay na ipinagagawa ng Panginoon sa atin. So, palagi kang kinukonvict to serve, even in a very small way, ay kinukonvict ka talaga na mag-join, tumulong, kumilos, at syempre, pagdating sa gawain, kapag very observant lang din po tayo, ang dami pong trabaho dyan, ano? Ang daming gagawin sa ministeryo ng Panginoon. Kaya, kung aware lang po tayo, mga kapatid, mga simple way na ginagawa ng Panginoon, baka naman nangungusap ng Lord sa atin through conviction. Kasi pwede tayong kausapin ng Panginoon by conviction, by giving us the strong conviction. So, yan po yung pangalawa. At ang ating pangatlo, mga kapatid, pag ito nakita mo tong sinyalis na ito sa iyong personal na buhay, nakita mo ito sa iyong sarili, ay ito ay isang magandang sinyales at malaking sinyales na nagsasabing tinatawag tayo ng Panginoon, no? Yung tayo po ay merong pong affirmation. Pag sinabing affirmation, merong mga patunay, no? Merong mga patunay sa ating buhay ng mga kaloob ng Diyos o yung tinatawag nating spiritual gifts, no? Kasi ito po yung mga fivefold ministry, no? Nakikita natin dito, baka may gift ka ng teaching, preaching, no, administration, etc. So kapag yan ay nakikita mo sa iyong sarili, no, at very strong ang dating ng mga giftings na ito, ay huwag nating kakalimutan, baka naman tinatawag tayo ng Panginoon. Kasi hindi yan ibibigay ng Diyos yung kaloob na yan kung yan ay walang layunin, no? He will not give you that gift. Sabi nga ng Panginoon, ibinibigay niya yung mga kaloob na yan sa kanyang ibig pagbigyan. Ang ibig sabihin, alam ng Panginoon who will carry the Ark of Covenant. Alam niya kung sino yung magtataglay o magbibit-bit ng arko ng tipan, no? So, sa madaling salita, mga kapatid, pag meron pong affirmation, merong mga patunay, mga spiritual gift, no? Humanda-handa ka na. God is calling you into a ministry. So, paniwalaan mo yan, mga kapatid. Bagamat may mga giftings, no? May mga gift na hindi agad-agad lumulutang. Pero meron namang mga gift na napaka-strong, highlighted sa buhay ng isang tao. For example, meron siyang gift of healing, no? Or sabihin na natin yung gift of prophecy, no? Kapag yan ay lumulutang ng sobrang lakas sa buhay mo, ay malamang ini-install ka ng Panginoon into a ministry. So, be sensitive enough kasi mahirap na yung panawagan ng Panginoon ay atin pong mabaliwala kasi biyaya palagi ang makapaglingkod sa Panginoon. And then, siyempre, wag natin kakalimutan na the calling of the Lord is irrevocable, no? Ang panawagan ng Panginoon irrevocable po yan. Kahit saan ka pa magpunta, kahit saan ka magtago, hahabulin ka ng panawagan ng Diyos. Kagaya po ni Peter, dumating po sa point na dahil na-disappoint siya sa kanyang naging maling pagpapasya, na ipagtatwa niya ang Panginoon, no? Sa kabila ng kanyang mga aggressiveness, sa kabila ng kanyang mga
pagiging strong personality, and then all of a sudden nagulat siya because it all ruins in one decision nung maitatwa niya ang ating Panginoon. So, but anyway, huwag ka mag-alala. Bago pa nangyari yan, alam na ng Diyos na ipagkakanulo mo siya o itatatwa mo siya, no? Ahead of time, alam na ng Diyos yung ating mga weaknesses, yung ating mga kahinaan, pero ang pinakamaganda sa lahat, salamat po sa tiwala na binibigay ng Diyos. Kasi alam naman ng Panginoon kung gaano tayo ka vulnerable. Alam ng Diyos kung gaano tayo ka weak, kahina. Pero huwag po kayo mag-alala dahil Jesus was tempted in every way but did not sin. Ang ibig sabihin lamang po, naramdaman niya rin, naranasan niya rin yung nararanasan natin, na hindi rin naman talaga ganun kadali, pero hindi yan passes para magpatuloy tayo sa kamalian. So biyaya po na malaman mo ngayong sandaling ito na baka naman tinatawag ka ng Panginoon or ini-install ka ng Lord into a ministry, no? Because the calling of the Lord is irrevocable. Like Jonas, no? Si Jonas po ay almost going out of the calling. Gusto niya nang takasan yung panawagan ng Panginoon. At hindi lang gusto niyang takasan. In fact, gusto niya nang pangunahan ng Diyos, no? Kasi ang Panginoon, kaya ayaw niyang puntahan ng Ninive, yung Nineveh, kasi alam niya na patatawarin niyo ng Diyos kapag nagsisi. Mga kapatid, no? Ang ginawa ni Jonas, tumakbo siya ng Tarsis para hindi mababalaan ng Ninive. Pero eto ang sasabihin ko sa iyo, saan ka man magtago, ahabulin ka ng panawagan mo. You will always be found by your calling. So anong malay mo, isang araw mula ngayon ay magulat na lang tayo. Kasi ako sa totoo lang, wala sa pangarap ko na maging preacher eh. Wala sa pantaha ko na maging mangangaral. Pero nagising po ako ng katotohanan na I am in more than 3 decades noon, may 3 dekada na po akong nangangaral ng salita ng Diyos. At napakarami ng eskwelahan, napakarami ng mga Bible school na pinagdalahan sa akin ng Panginoon to train, no? Kasi hindi rin papayag ang Diyos na hindi natin i-enhance yung mga knowledge, yung mga giftings natin, no? At saka yung mga nalalaman po natin, kasi nagbabago po ang henerasyon, nagbabago po ang trato sa mga pangangaral. Dapat mag-level up din po tayo kasi, for example, nasa panahon tayo ng computer age, no? Napakataas ng technology. At kapag hindi tayo sasabay, hindi natin gagalingan ng konti, no? Magugulat po tayo, ang mundo tinatawanan na po pala yung ating mga pamamaraan ng pangangaral. Well, ang Diyos naman ang may-ari ng lahat ng karunungan. So sabi ng Panginoon, ang sino mang kulang sa karunungan ay humingi sa Diyos, sapagkat siya'y saganang magbigay at hindi nanunumbat. So napakaganda po niyang paalala. So ngayon, babalikan ko po yung aking mga binabanggit kanina. Kung ikaw ay may deep passion and desire, and then meron kang conviction, and then meron kang ngayong affirmation, don't forget that your calling is irrevocable, no? Ang susunod po natin ay yung tinatawag nating confirmation. Kapag merong confirmation, nako, pinapalakas na nito sa puso mo, no? Pinapalakas na nito sa puso mo na ikaw ay tinatawag talaga ng Panginoon. Bakit? Kasi may mga tao sa paligid mo na magkukonfirma, no? Kanina affirmation, mga patunay pa lang sa buhay natin. Pero this time, yung mga taong nakapaligid sa iyo, people who are looking at you, sila na mga nag-o-observe sa iyo, sila na mga nagbabantay ng mga sinasabi at ginagawa at pinamumuhay mo, sila na nakakakita ng lifestyle mo, they will confirm
no? Kukumpirmahin po nila yan, mga kapatid, na ikaw ay tinatawag sa ministeryo. So, wag na tayong patumpik-tumpik, no? Sapagkat baka ma-miss out natin yung opportunity na makapag-serve sa atin pong Panginoon. So, again, God will send people, no, who will confirm. Magpapadala at magpapadala ang Diyos ng mga tao na magkukumpirma ng iyong panawagan. People will always confirm your calling. Mga taong nasa paligid mo, people near you, or people, even people who are far from you, no? Ito nga, sa biyaya ng Panginoon, ano, hindi ko naman po kilala yung mga viewers natin, yung mga tagapakinig natin, but they are confirming. Kino-confirm nila na nakakatulong tayo sa mga simpleng pamamaraan ng pagbabahagi ng mga katotohanan ng paglilingkod. Salamat naman sa Panginoon kasi may mga konfirmasyon, no? Again, people will confirm what they see in you. People will observe you at sasabihin nila kung ano yung nakikita nila sa iyo. So, another signs, iba pang mga palatandaan o mga senyales ay yung tinig ng Diyos. Pwede rin po kasi dito na marinig pa rin natin ang tinig ng Panginoon, ano? The small voice, no? Na napaka-strong, napakahina, pero napakalakas ng dating, no? Very small voice, but very strong. So, let me tell you, mga kapatid, na pwede pa rin makapangusap ang Diyos sa atin. Like say, for example, yung nangyari po kay Paul, kay Apostle Paul, no, tinawag siya ng Panginoon sa isang hindi niya inaasahang pagkakataon. When he is about to go to Damascus, ay meron siyang isang liwanag na nakasalubong at yung liwanag na yun ay nagpabagsak sa kanya, no? Nagpabagsak sa kanya dahil sa sobrang bilis niya sa buhay. Hindi niya makita yung tunay na liwanag at hindi niya marinig ang tinig ng Panginoon. Pero nung ibagsak siya sa kanyang sobrang tulin, no? Parang mga idiomatic lang, no? Sa sobrang tulin ng kanyang biyahe ay pinabagsak siya ng liwanag ng Panginoon at what a good thing, narinig niya ang tinig ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Saul, Saul, no? Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Okay? So doon pa lang nakita niya, and who are you, Lord? Sabi niya, sino po kayo? No, si Jesus, no, na iyong pinag-uusig. So mga kapatid, ang mga alagad ang inuusig doon, ha, pero ang sabi ng Panginoon, ako si Jesus na yung inuusig. Yung mga alagad, kapag inuusig yan, one of the very best guarantee ng Lord, He is with us. Kasama natin ang Panginoon. Kaya, huwag matakot magministeryo, huwag matakot maglingkod. May garantiya dito. The only guarantee na nakita ko na napakatindi, kasama natin dito ang Panginoon. Sabi niya, go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them of all that I commanded you, and I am with you till the end of age. No? Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng daigdig. So, you can still hear the small voice ng Lord, mga kapatid. And finally, no, ito na yung last. No, finally, number 7, self-denial. Pag ito dumating na sa buhay natin, ano, kasi maraming claim ng self-denial na akala talaga nila kaya na nilang limutin yung kanilang mga sarili o sariling kagustuhan, but then again, grasya yan ng Diyos. Pag dumating yan sa buhay mo, hindi ikaw yan, no? Grasya yan ng Diyos na dumating sa iyo to accept the fact, no, that we need to deny ourselves and take up the cross and follow Jesus. Pag dumating po yung self-denial, you are almost willing
to give up everything for Jesus. Handa ka ng talikuran ng lahat, talikuran ng lifestyle mo, talikuran ng mundo, talikuran ng mga kasalanan, sobrang bagay na minamahal natin sa buhay na ito. Pagandang handa ka na, mga kapatid. Peter left the boat. No? Iniwan ni Pedro ang bangka at sumunod sa Panginoon. Kapag handa ka ng iwanan ng bangka, ano? Kapag handa ka ng iwanan ang mga pinagkakatiwalaan mo ng buhay mo, pag handa ka ng iwanan ang lahat ng mahalagang bagay sa iyo, then yan ay isang napakagandang senyales at palatandaan na ikaw ay tinatawag ng Diyos into a ministry. So, salamat sa Panginoon, nawa ay nakita po natin yung mga senyales na yan na tayo po ay tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon, nawa ito pong simpleng video na ito ay